Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Napapansin nyo, meron akong bilao sa aking harapan. Ngayong araw kasi nagluto ako ng masarap na pichi-pichi. Alam nyo ba itong pichi-pichi natin ay kasing sarap po ito ng may pangalan. Ito yung Don Benito pichi-pichi at cassava cake. Dahil nga gustong gusto ko yung timpla nila, yung lasa nila, yung sarap ng kanilang pichi-pichi. Kaya naman gusto ko na ang pichi-pichi na gagawin ko, na lulutuin ko ay kasing sarap ng Don Benitos. Dahil ito, kahit maghapon na hindi nasa ref o kahit nasa ref pa siya, ay hindi po siya titigas dahil may sikreto po tayong inilalagay dito sa ating cassava. Hindi lang cassava ang inilalagay natin dahil yung cassava na yun ay tumitigas pag inilagay natin sa ref. Kaya naman naglagay tayo dito ng kakaibang ingredients para hindi po tumigas ang ating pichi-pichi. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano nga ba ako magluto. Para sa ating pichi-pichi ay kakailanganin natin dito ng kamuting kahoy or cassava. Dito ay gumamit lang ako ng kalahating kilo para po ito sa mga baguhan pa lang na mga nanay na gustong mag-try muna bago magbenta. Sa aking recipe na ito ay hindi pang maramihan. Kung kayo naman na magluluto, gusto nyo maramihan at ibebenta nyo, doblehin nyo lang po itong aking recipe, itong ating ingredients. Ang ating ginawa dito ay kayurin muna natin itong ating cassava sa ating malinis na pangkayod. Ingat lang dahil ito ay nakakasugat kapag bilisan natin ang pagkayod natin. Matalim kasi itong ating pangkayod. And then ngayon ay pipigaan po natin ito gamit ang ating malinis na tela. Kung anong available sa inyo, basta malinis lang po, pigaan po natin ito ng mabuti para matanggal ang kanyang tatas. At pagka mapigaan na natin ngayon ay pagsasabahin na natin ang ating mga ingredients. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pampalambot dito sa ating pichi-pichi. Itong ating cassava flour. Gumamit lang ako dito ng 2½ cup. Mas maganda kasi kapag may cassava flour para pampalambot ng ating pichi-pichi. Ngayon ay maglalagay naman po tayo ng pangalawang gata or kung wala kayong pangalawang gata, tubig na lang. 2 cups and a half lang po ang inilagay natin dito. Sakto lang po ito sa ating pichi-pichi. Ngayon ay haluin natin ito ng mabuti. Ilalagay din naman natin dito ang ating kakang gata. Ito ay 1 cup. O sakaling ayaw nyo na po maglagay pa ng gata, pwede naman po ang substitute natin dito ay evaporated milk. 1 cup lang po ang inilagay natin dito. Once na okay na paghalo na natin, ngayon ay ilalagay rin naman natin dito ang ating sugar. Kung ayaw nyo ng white, pwede po ang wash para mas tipid tayo. Margarine, maglalagay din tayo dito ng 2 tablespoon. Or wag nyo pong kakalimutan ang inyong pang flavor ha. Vanilla flavor po ang inilagay ko dito. At 1 teaspoon lang ang inilagay kong vanilla. Kung sakaling ayaw nyo ng vanilla, gusto nyo ng lemon, pwede rin naman. Pero mas masarap ang vanilla. Mas okay po siya sa ating pichi-pichi. Kaya naman, kung kayo ay magluluto ng pichi-pichi, mas maganda kapag maglagay kayo ng flavor na vanilla flavor. And then, mas maganda din kung gata or kung talagang nahihirapan kayo na gata o maghanap ng gata, pwedeng evaporated milk na lang po. Di ba napakadali lang ng ating pichi-pichi at once na okay na at nahalo na natin, ilalagay naman na po natin ito sa ating mga photo molder. Dito ay gumamit ako ng large photo molder at ang ginamit kong steamer dito yung malaking size na po para isahan na lang po ang pagluluto natin. Suggest ko sa inyo kapag kayo ay nagbi-business na, mas maganda ang inyong steamer ay malaki para isang luto na lang. Mga kawaray, dapat kapag isasalang nyo ang inyong pichi-pichi ay kumukulo ng inyong tubig. Pagka kumukulo ng ating tubig, tsaka po natin isasalang ang ating pichi-pichi. At dahil nga luto na ito, 20 minutes ang pagluluto ng ating pichi-pichi. Napakabilis, di ba? Napakadaling gawing kakanin. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, lutuin nyo na po ito at
Napakagandang pang business nito. Ayan. Nakikita nyo, napakabilis lang lutuin. 15 to 20 minutes luto na ang inyong pichi-pichi. Kung sakali nga po na maliit ang steamer nyo, 2 luto po. Kung sakali namang malaki, 1 lutuan lang. Luto na ang inyong pichi-pichi. Napakadali. Sa pagluluto ng pichi-pichi, napakadali lang. At dun nga sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang at pang-umpisa nyo, dito ay pwede nyo pong lutuin ang pichi-pichi, napakadali. Dito sa aking recipe na ito ay sukat lang po ang tamis niya. Hindi siya ganun katamis. Ayaw ko kasi ng sobrang tamis. Kung sakaling kayo na magluluto kayo, mag-add lang kayo ng konti pang sugar kung sakali na baka isipin nyo. 1 cup lang ng ating sugar ang inilagay ko. Sakto lang din naman talaga siya. Ayaw ko kasi siya ng matamis. Ang gagawin natin dito ay inilagay ko siya sa ating bilao. Ang size na bilao na ito ay size 8. Yung maliit lang, yung small na bilao lang, kasya po ito. At dito nga ay makikita nyo kumikinang dahil po yan sa ating margarine. Kaya naman kung kayo ay magluluto ng pichi-pichi, huwag nyo pong kalimutan ang margarine. Ang ating margarine talaga ay isa sa ating mga ingredients na pampasarap ng ating pichi-pichi. Kaya dun sa mga baguhan pa lang, maglagay kayo ng margarine kasi mas masarap kapag ka may margarine. At pagka nailagay na natin sa ating mga lagayan or kahit na hindi bilaw ang lagyan nyo, pwede rin po ang tab. Per tab kayo magbenta, mas maganda po yun para mas upward ng ating mga customer. Doon sa ating tab, pwede kayong maglagay ng pang 50 pesos, pang 60 pesos, yung upward. At alam ko na yung mga customer natin kasi hindi lahat may kaya na bumili ng mahal tulad ng 100 per tab. Sakto lang, yung kaya lang ng ating mga nanay. Alam naman natin, kabisado naman natin ang ating mga customer kung ano lang ang kaya nila. Pagka mailagay na natin sa ating mga lagayan, ito na nga, maglalagay pa tayo ng ating cheese. Ang ginamit ko dito talaga kapag gumagawa ko ay egg and cheese para mas malinamnam. Gusto ko kasi hindi ko tinipid sa cheese. Dahil wala naman tayong mga ingredients pa na mamahalin na inilagay dito sa ating pichi-pichi, bumawi na lang kayo sa cheese. Kung sakali naman ayaw niyo ng cheese at gusto niyo talaga ng nyug, ayan. Mas maganda yung nyug niyo ay lutuin niyo para tumagal ang buhay ng inyong pichi-pichi. Alam niyo ba itong ating pichi-pichi na ito at kahit na kinabukasan, kahit ilagay pa natin sa rep na hindi mabenta, pwede niyo rin po itong initin dahil hindi nga po ito masisira. Masarap siya pang almusal, masarap siya pang merienda. Kaya naman itong ating pichi-pichi, gayahin nyo na po ito at napakadali lang kung may steamer kayo, napakadali lang magluto ng pichi-pichi. Mga kawaray, kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na ito na ipang post nyo sa inyong mga FB na panimula nyo, pwede nyo pong hiramin ito sa aking Facebook. Search nyo lang Hasmin Kabigkis ang aking Facebook. Save nyo ang photo ko at i-post nyo sa inyong mga FB at makakatulong po ito kung ayaw nyo po munang magluto, gusto nyo po munang hiramin ang aking mga picture. Ayan, free po ito. Ito ay available sa aking Facebook. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa lahat ng aking mga subscribers. Ngayong araw ay pumalo na ng 50,000 subscribers. Thank you po sa inyong lahat sa tiwala nyo po sa Madiscarding Waray. Alam ko po na baguhan lang ako sa pagbablog at hindi naman talaga ako kilala. At eto na ngayon, 50,000 subscribers na po ako. Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Shoutout ko po lahat ng mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Alam ko at mga kilala ko na sila dahil paulit-ulit na po silang nagko-comment at nagpapa-shoutout. At eto na nga, nakapagluto na tayo ng pichi-pichi. At eto na siya, oh. Ang dami niyang, ayan. Ito ay madaming cheese. Ang ginamit ko dito ay Eden, pero nasa sa inyo yun. Kung hindi Eden ang gamitin nyo, mas mura kasi kapag ibang brand. Pero itong Eden kasi, mas masarap siya at magugustuhan po ito ng inyong mga anak. So, ito na nga, nandito may mga kasama ko, ang ate ko. At ito na nga, isa-shoutout na natin ang ating mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Shoutout kay Ma'am Marisa Benedicto. Ang sabi niya, masarap po yan. Nakatikim na ako, masarap po yan. Thank you, Ma'am. Kay Ma'am Fatima Ambaro. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Thank you po sa pa-heart niyo po. At i-shoutout din natin si Ma'am Becky Manalili. Ayan, Ma'am, shoutout po sa inyo. Any kamuti to use, it's okay. Thank you, Ma'am. At syempre, hindi natin pahuhuli si Ma'am Annie Marie Ridao.
Shoutout natin si Ma'am Annie Marie Ridao. Ang sabi niya, gusto ko yan, suman, muron, paano gawin, thanks. Eto, dalawin niyo po ang aking YouTube channel at panoorin niyo po. Step by step ko po yan itinuturo. Shoutout din natin si Precious. Hi Precious, shoutout sa'yo. Thank you for sharing. Keep safe. God bless. At hindi natin pahuhuling i-shoutout si Boy Asia. Salamat ng marami, pwede sa piyesta. At isa-shoutout din po natin si Ma'am Gina Nonyas. Shoutout po ma'am si Ran Rich. Ayan, Ran Rich. Ay, sorry. Sobrang bulol na ako. Kusini, ayan. Ang sabi niya, super sarap po nga po niyan, madam. Ang sarap po ng mga merienda na ginagawa niyo. Kaya, nakasuporta na po ako sa inyo para matutunan ko po. Napakasarap. Thank you, ma'am. At shoutout din natin si Sir Rodel Sumambot. Ma'am, magkano po ang pa-order? Ano po yung itinatanong nyo kung magkano? At shoutout din natin si Girly Bascos. Galing mo talaga gumawa ng mga kakanin. God bless. Thank you, Ma'am Girly. Shoutout po sa iyo at palagi kang mag-ingat. At regards sa shoutout din po natin si Ma'am Pasensya Valley. Tanong ko lang, egg yolk lang lahat, di ba isali ang puti? Mama, pwede nyo pong isali dito sa aking YouTube channel ay makakapanood kayo ng whole egg leche plan. Search nyo lang Madiscarding Waray, whole egg leche plan, lalabas po yan. At shoutout din po natin si Mama Discarding Lola channel. Hi ma'am, ang sabi niya, waray din po ako, napakasarap naman ng mga niluluto mo. Hi ma'am, thank you po at God bless po sa inyo. Madiscarding Lola channel, shoutout po sa inyo at dadalawin ko po ang inyong YouTube channel at isusubscribe po kita Lola channel. Pakisubscribe niyo po si Madiscarding Waray Lola channel. Shoutout din po natin si King Sylvester Vlog. Ang sabi niya, ito ang sunod na gagawin ko ma'am, kahit yung steamer ko is rice cooker lang, gusto ko subukan para makatulong sa partner ko. Yan, the best po yan, ma. Magsimula tayo sa wala. Ganun din po ako. Nagsimula ako sa rice cooker hanggang sa nakabili na ako ng aking mga kagamitan sa pagpapa-order. Paunti-unti, yan din po ang ginawa ko. Shoutout din po natin si Teodora Venuyag. Salamat, kawaray. Try kong magluto. Thank you, ma'am. At nagnunood ka at nagko-comment sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Estela Marie. Thank you sa pag-share mo sa recipe, may libangan ako. Thank you ma'am at palagi po kayong mag-ingat. At i-shoutout din natin si Maria Gloria Macaranas. Try ko lutuin yan bukas ma'am. Thank you. At napakasarap po ito ng ating sapin-sapin. Creamy sapin-sapin po in tub. At i-shoutout din natin si Ma'am Camela Riono. Pwede yung nasa lata gawa. Pwede naman po ma'am. Thank you po sa panunood nyo sa akin. At hanggang sa susunod. At isa-shoutout ko ang lahat ng gustong magpa-shoutout. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.